Isa sa mga challenges ng mga taong may anxiety disorder ay ang kanyang mga physical sensations. Okay? Halimbawa, yung hirap sa paghinga, parang hindi maabot yung oxygen na gusto niya, pananakit ng ulo, pagkabog ng dibdib, paninigas ng mga muscles, merong depersonalization pa, derealization, para nawawala sa realidad. Okay? So, kailangan maintindihan natin kung saan nanggagaling yon. Safe ba siya o hindi? Kasi kung naisip nating hindi, lalo tayong magiging anxious about it. But good news kasi pwede kong explain sa inyo sa ibang video or sa aking YouTube yung mga rason ba't nangyayari yon at bakit siya hindi dapat katakutan. Although, grabe ang takot na nararamdaman natin sa katawan. Lalo na yung may impending doom ka na parang kang mamamatay. No? So, ipapaliwanag ko doon yun. In fact, napaliwanag ko na, kailangan na lang is panoorin sa YouTube. So, pwede nyo akong kausapin. Pwede kayong mag-message sa akin sa Facebook, Anxiety Disorder Philippines, at mag-follow sa aking TikTok at YouTube account. No? Ang pangalan ko ay Jeremy Hamili. Okay? So, bibigyan ko muna kayo ng sample no, kung bakit dapat hindi tayo matakot sa mga body sensations. Imagine ninyo kayo ay magsa-skydiving. Okay? So, nabigyan na kayo ng orientation kung anong gagawin, pagsakay sa eroplano, pagtatalon na. So, andun na yung instructions ng skydiver. Okay? So, ng master skydiver. So, imagine ninyo na yung excitement, yung kaba na nandun ka pa lang sa loob ng eroplano, paakyat pa lang yung eroplano, no? Doon sa kanyang, what do you call this? Yung tamang distance mula sa lupa, no? Kasi may ganun yun, kung saan kayo tatalon. So, imagine ninyo yung kaba ng isang taong magsa-skydive, lalo na kung first time. Pwede pa nga siya umatras sa sobrang takot niya, hindi ba? So, nandun na yung nanginginig siya, excited siya, takot na takot, grabe yung kabog ng dibdib, ang bilis ng takbo ng isip niya, may mga paano kung hindi bumukas yung parachute, paano kung maaksidente kami doon. So, ang daming mga pumapasok sa isip niya. Hanggang sa nung tumalon siya, grabe yung kaba, pero nung bumaba siya, tapos na. Pagkatapos noon, nagla-lunch na sila, kain sila, or magmimerienda sila. So imagine ninyo yung mga sensation ng katawan, no? Yung ginawa nung nervyos na yun sa taong yun, paakyat pa lang yung eroplano, no, sa ere at hanggang sa sila'y tumalon na para mag-skydive. Imagine niyo na lang yung pakiramdam na parang kang mamamatay sa sobrang takot na extreme. Pagkatapos noon, nag-enjoy sila, congratulations, ang galing, grabe yung takot ko, kala ko mamamatay na ako, may mga ganun-ganun pang kwento sila, no? Pagkatapos noon, magla-lunch na sila. Masaya pa rin sila, kwento-kwento sila. Ito yung proof na wala naman nangyari talaga doon sa taong yun. Siya ba ay na-stroke? Siya ba ay na-heart attack? Pagkatapos niya maramdaman yung napakapangit, no? Mga pangit na mga sensations na yun sa katawan. Yung pati paghinga niya mabilis kasi kasama yun sa nervyos, no? Na inilabas ng adrenaline niya. So ito, tanong ko sa inyo. Yung bang mga taong yun, no, na nag-skydive or kung ano pa man yung mga exciting na activities na ginagawa nila na medyo may nervous factor. Sila ba ay nasa-stroke, namamatay, na yung sinasabi niyong nababaliw or kung ano man yung mga catastrophic thoughts na mga iniisip ninyo, nangyayari ba sa kanila yon? Hindi. Hindi po ba? So, ang katawan natin ay design, no, na mag-react sa fear, sa joy, sa anger, sa galit, sa anxiety. So, yung katawan natin talaga maglalabas siya ng iba't ibang sensations kasi tao tayo. Kaya nga naman, importante, no, at normal sa tao yung mga ganong reaksyon. Ang ayaw lang natin is na-stuck na tayo doon sa takot, doon sa pakiramdam. Kung iisipin ninyo, yan din ang nararamdaman ng mga taong nagro-roller coaster, pero masaya sila. No? Yung thrill ang hinahanap nila doon. Okay, so dapat titingnan din natin yung body sensations natin. Yan ay kung diagnose ka lang ng anxiety disorder. Okay? Yan ay kung talagang healthy ka.
Okay? Kaya importante na magpa-check up sa doktor, i-rule out ang lahat ng sakit, no? At kung ganun lang, no, yung mali lang yung pagkakaintindi mo at hindi mo na wala kang kaalaman doon sa katawan natin ba't siya nagkakaganon, then yung by knowing it, no, having it in your awareness, ika nga, nakakabawas na ng takot. Kasi nasagot na doon na delikado ba yun o hindi. Hindi. Lahat ng tao nagulat. Uy, nagulat. Bata, matanda, nagugulat. So yung gulat na yun, yung grabing yung kaba mo kasi nagulat ka nga, hindi ba? So ang tanong, dangerous ba siya? Kung ikaw naman talaga ay healthy at may anxiety disorder lang, now I'm telling you, those things hindi. Parte talaga ng katawan natin yun for survival. Okay? So I hope you share the video, follow me on my social media accounts, and let's talk. Pwede niyo po akong kausapin. Pwede ko kayong i-guide kung ano man yung pwede niyong gawin. Like, kunyari, sabihin ko, kailangan mo muna magpa-doktor. Okay? So, yung mga ganung bagay. Okay? So, pwede niyo akong kausapin. Mag-message lang kayo again sa Facebook, Anxiety Disorder Philippines. Okay? Better pa, ma-follow nyo ako sa YouTube kasi nandoon yung mga kabuuang mga kaalaman na kailangan nyong malaman. Kung makikita nyo yung mga comments doon, maraming mga tao na bumalik na daw sila sa kanilang buhay, nakakalabas na daw sila ulit, masaya na daw sila ulit. Panonood pa lang ng video yon. At syempre, meron din ako mga followers na talagang nagsischedule sa akin ng mga talk time. No? Nag-uusap talaga kami. Kadalasan, 4 sessions, ayos na, no? Yung mga nakakausap ko. Okay? So, masaya ako para sa kanila. So, wag po tayo magtiis. Wag rin natin tipirin yung sarili natin, lalo na kung mental health. Kung may malapit sa inyong psychologist or psychiatrist, pumunta kayo doon. Kaso, kadalasan kasi psychiatrists, they don't really talk no? Kaya ang maganda rin, may psychiatrist ka, tsaka may psychologist ka. No? Yun ang pinakamaganda. May gamot, kung kailangan ng gamot, pwedeng psychologist. Pero meron din naman may psychiatrist talagang nag-therapy. Yun ang pinakamaganda, yun yung mahanap ninyo. Kaso, very very busy ang mga psychiatrists natin, okay? So, yun, pwede tayo mag-usap, mag-message kayo sa akin. So with that, maraming salamat, bye!